Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Good morning po. Hello mga kababayan. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bagong lahat, maraming salamat. Mga new subscribers na bagong pasok, welcome po sa aking channel. At yung laging nariyan, silent viewers, likers, yung mga nagko-comment at saka nagsishare ng aking mga ginagawang reaction video, maraming salamat po. At bagong lahat, bago makalimutan, baka mag-enjoy na ako sa pagbibigay ng reaction. Supportahan po natin yung Ka-Business Official, Papa Dins TV. Then yung Ka-Business Family Channel nila, si Young Russell. At yung mga kasama ko pong mga reactors dito sa Ka-Business Official. At ngayon, ang bibigyan ko po ng reaction ay yung on-the-spot interview nila Intoy, Bay at saka Bruno kay Papa Dins. Yung unang tanong nila doon, na-corner nga nila ito kasi nga inabangan talaga nila yung tatlo. Yung unang itinanong nila is yung bakit nga daw sa edad na 27, ayun kay Intoy, hindi pa nag-aasawa si Papa Dins. So doon nalaman natin, kung mapapanood nyo yung buong video niya na sinabi niya yung reason. Marami rin pala sila talagang pinagdaanan. At ano yun, kumbaga naitanim sa kanyang isipan. Doon ako na may mga pagkakataon or senaryo din na parang sa hirap ng buhay, ano talaga yung hindi ka basta-basta sasabak sa isang responsibilidad. Kasi nakita mo na ito nung kabataan mo pa, yung bata pa si Papa Dins, sabihin natin pa si Papa Dins, no? Nakita niya yung hirap ng buhay. Kaya ngayon, hindi siya basta-basta muna mag-aasawa hanggat hindi pa siya handa. So ayun niya sa kanya na nung gusto niyang mag-aral daw noon, nung hirap sila sa buhay, na mayroon siyang nilapitan, mga kamag-anak, at sinabihan lang siyang wag nang mag-asawa kasi, wag nang mag-aral kasi mag-aasawa din lang naman. Parang nakarelate ako doon mga ka-business. Kasi meron din sa akin nangyari din yan eh. Tatay ko mismo nagsabi sa akin. Kasi ang gusto nilang, syempre babae ako. Tapos nung time na yun, 5 yung kapatid kong mga lalaki. Kasi 7 kami lahat 5 pa lang kami noon. Sinabihan ako ng tatay ko na huwag ka na mag-aral kasi mag-aasawa ka rin lang naman, tapos lalaki ang bubuhay sa'yo. Pero gano'n, nagprosige din ako. Ipinakita ko rin sa tatay ko na magsisipag ako. Makakatapos ako sa pag-aaral. Bahala na. So, sa awa ng Diyos, nakatapos din. So, kaya ito si Papa Dins, naunawaan ko yung ano niya, yung mindset niya, na hindi siya basta-basta papasok sa buhay may asawa hanggat hindi pa nga talaga siya handa. So, ayun, nagsikap siya hanggang sa dumating na sila ngayon. Nakikita naman na natin yung kalagayan nila. Pero sa kabila nun, kahit sa edad niya 27, kung sa iba pa yan, mas bata pa nag-asawa na. Diba? Kasi makikita yung buhay ng pamilya, kahit pa paano nakakaraos naman sila. Pero iba si Papa Dins, nakakabilib siya. Napakaswerte yung mapapangasawa niya. Sana si Young Russell na ngayon, kasi yun naman yung girlfriend niya ngayon, diba? Yun niya, paghahandaan niya muna, ang gusto niya yung, sabi nga niya, yung financial freedom ba? Yung hindi ka na mag-iisip kung saan kukuha na pambili ng bigas kinabukasan, paano kung halimbawa may emergency, may sakit, diba? Kasi yun naman nakita niya mga problema, kaya hanggat maaari gusto niyang paghandaan, yung mga ganun. Kaya lang, hindi naman kasi natin hawak yung ano yung future ba, hindi natin hawak yung kung ano yung mangyayari, ba? Kumbaga, sa araw-araw na pamumuhay natin, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So, kaya nga kailangan lagi tayo magdadasal. Ay pagpapasa Diyos natin, God willing, God's will, laging may ganun tayo, di ba? Pero, maganda yung ano ni Papa Dins. Sana maraming makapanood na ano siya, maging halimbawa sa mga kabataan ngayon
na masyadong mapupusok, na hindi na iniintindi na kahit hirap sa buhay, hindi nakatapos sa pag-aaral. Sa pag-aaral, inuuna pa yung pag-aasawa. Tapos ngayon, nung may asawa, anak na, yun nga sabi ni Papa Dins, nakapisan sa magulang pa rin, umaasa sa magulang. Diba? Kahit nga yung may mga trabaho na nakapatapos sa pag-aaral, lalapit pa rin talaga sa magulang eh. Kasi yun ang ano natin eh, Pilipino tayo na culture natin yun eh, na ganun talaga, family oriented hanggat may mga apo-apo na nasa bahay pa rin ang magulang. Diba? Pero si Papa Dins ayaw niya ng ganun. Gusto niya talaga magsarili sila ng bahay kung sakasakali mag-aasawa na siya. Pero tayo nga sa kanya, yung magkakalapit lang, kung isang compound lang. Diba? Maganda yung ano niya, maganda yung preparasyon ng isip niya. Hindi siya talagang aasa lang sa magulang, lalo na siya pa yung panganay. So masasabi ko dito sa ugali ni Papa Dins, napaka-responsable niya, napakaswerte ng mga magiging anak niya. Pag nag-asawa na siya, magkaanak sila. Napakaswerte nila sa tatay na ganyan. Kasi karamihan ng mga ama ngayon, marami talaga, as in, na yung iba hindi nagsisikap eh. Yung hirap ka na nga sa buhay, hirap na sila sa buhay, may mga bisyo pa. Makikita ng mga anak na nagsusugal, nagiinom, ibis na maghanap buhay. Diba? Nakakatawa ito si Papa Dins. Sana mapanood talaga ito ng mga kabataan na yun. So yun nga, habang tinatanong siya doon, tinitingnan ko yung tatlo eh. Sila Bay, si Intoy, sila Bruno. Kasi syempre, di ba, mga bata pa sila nag-asawa eh. Tapos ngayon, kita nila si Papa Dins, napaka-matured ng isip. Na basta responsable siya, responsableng tao, napakaswerte niya, swerte ng ka-business family. Nila Mr. and Mrs. ka-business na meron silang anak na ganyan. Gurang mag-isip. Gurang eh. Matandang isip, matured na talaga, matured. Pero 27. Yung iba nga dyan, 31 na, wala pang isip eh. Ibig sabihin, hindi iniintindi kung ano yung mga pangangailangan ng pamilya. Come what may, yung mga ganun. Kung ano lang yun nandyan, okay na, sapat na. Pero ang galing nito ni Papa Dins, gusto niya talaga planchado lahat ng mga kailangan, nandyan na, di ba? Ang swerte ni Yang Russell. Kung sila na yung, talagang God's will. So, yun, naano lang ko kay Papa Dins. Nakaka-inspire yung mga ganong klaseng anak sa pag-uugali ni Papa Dins. Sana ganun lahat yung mga bata ba. Hindi basta-basta papasok sa isang responsibilidad na hindi naman kaya. Ba? So, God willing, kasi yung panganay ko 24 years old na. Dalaga. Babae kasi yung panganay ko eh. Wala pang balak mag-asawa din. Kasi ang gusto nga niya, kahit babae yun, mag-aasawa daw siya pag meron na siyang bahay na sarili. Kasi yun ang itinanim ko rin sa isip nila. Kasi ako, ito yung experience ko. Kasi ako ayokong magaya sila sa akin na nag-asawa hanggang ngayon wala pang sariling bahay. Kaya yun ang minumulat ko sa mga anak ko na huwag niyo akong gagayahin anak. Kasi ako, although nag-asawa ako matanda, 26 na ako 25, 26. Pero wala pang kasi nga, nung dalaga ko, gusto ko yung freedom din, yung lakwatsa, alis, talagang nag-adventure ako kung saan lugar ako nakarating. Kaya hindi ko naisip yung katulad ng naisip ngayon ni Papa Dins na sa bagay, babae ako eh. Pero, kahit walang babae lalaki sa pag-iipon, sa pagpupundar, walang babae lalaki. Kasi sa panahon ngayon, pantay na eh. Hindi na pwedeng lalaki lang, babae lang, hindi. Pero nung bilib ako kay Papa Dins, kasi yung sa edad na 27 na yan, niya. Kasi ako, hindi ko inisip yun na magpundar ako. Ang sa akin lang noon, basta magawa ko yung gusto ko, mamasyal ako, umalis ako, magtrabaho ako, yun lang. Kaya, yun lang yung pinagkaibahan talaga. Iba-iba talaga tayo ng mga pananaw sa buhay. Kaya ito si Papa Dins, ibang klase yung isip niya. Hindi siya basta, pambihira yung mga ganun klaseng tao. Sana, kasi may 3 akong anak na lalaki. Sana may ganun akong anak ba na, mag-isip yung, muna, kumbaga, may goal. Tapusin muna niya yung goal niya, yung ganun. Hindi basta-basta
tira ng tira na lang. Diba? Sarap ng pakiramdam. Swerte niyo, Mr. and Mrs. Ka-Business, dahil may anak kayong Papa Dins na mabait. May tawag, ano yan sa kanya, mabuting anak. Diba? Napakaswerte. Kaya pagpatuloy mo lang yan, Papa Dins, darating din yung right time kung kailan ka na ihanda ng Panginoon. Pero huwag mong sobrahan kasi maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Enjoy ang life habang nandito tayo sa earth. So yun lang, yun na muna ngayon ang aking reaksyon na-amaze lang ako doon sa naging ugali ni Papa Dins na kakaiba siya. Mindset, positibo, magpapayaman muna bago mag-asawa. Para nga naman hindi mahirapan kung sakaling magkaanak na sila, di ba? At least prepared. Pakaswerte na mapapangasawa niya. So, dito na muna ang aking gagawing reaction video. Maraming salamat sa inyo. Shoutout Ate Marilyn. Nasaan ka man ngayon, ingat-ingat po. Sa aking pamilya, mahal ko kayo. Ingat mga anak, aking nanay. Tsaka yung aking asawa. Ingat sa pagdadrive. So, paano? Matutulog na muna ako mga kababayan, ka-business, ka-papi, at kalingap. So, bukas uli na aking mga gagawing reaction video. Maraming salamat po. To God be the glory. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka-business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.